Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol sa update sa Lotto Officer na tinambangan ng taong 2020. Naging viral nga ang krimen na ito at ang lahat ng mga pangyayari ay nakunan pa ng CCTV. 300,000 pesos. Yan lamang ang halaga ng buhay ng isang PCSO Board Secretary na tinambangan ng July 2020. At ang video nga mula sa CCTV ng malagim na nangyaring krimen ay nag-viral sa social media. Pero ang mas nakakabigla sa mga pangyayaring ito, isang dating pulis na babae ang itinuturing mastermind ang nag-utos umano para patumbahin ang dating pulis at abogadong biktima. Ang opisyal nga na pinaslang ay kinilalang si Wesley Barayuga, 62 years old. Si Wesley ay tubong Nueva Ecija subalit sa Iloilo City na malagi ang kanyang pamilya. Taong 1983 nang graduate si Wesley sa Philippine Military Academy bilang parte ng Class Matikas. At kalaunan nagkaroon nga siya ng ranggo ng Police Brigadier General. Taong 1996 naman nang nagtapos si Wesley sa University of San Agustin sa Iloilo City kung saan siya kumuha ng kursong law. Mula 2006 hanggang 2008, si Wesley ay nagsilbi bilang director ng Iloilo City Police Office. October 31, 2024 nang nagretiro na si Wesley sa PNP at siya nga ay naging Directorate of Logistics Chief sa Camp Crame, Quezon City. At January 24, 2018 naman na nagsimulang maging Board Secretary ng Philippine Charity Sweepstakes Office si Wesley. Ito ay matapos siyang i-hire ng dating chairman ng PCSO na isa namang retired police general. Naging makabuluhan nga si Wesley bilang opisyal ng PCSO dahil sa kanyang pagpapahinto at pagtatanggal sa mga operators ng Small Town Lottery o STL na nag-ooperate ng illegal na wedding at iba pa sa parteng Luzon at Visayas. Simple, straightforward at isang marangal na opisyal. Ganyan ilarawan si Wesley ng kanyang pamilya, mga kaklase, kaibigan at mga katrabaho. Simula nga na naging public official si Wesley, kahit kailan ay hindi siya gumamit ng kotse papasok sa kanyang trabaho. Araw-araw siyang nagko-commute papunta sa kanyang opisina. Pero nang nagkaroon nga ng pandemya sa ating bansa, binigyan si Wesley ng PCSO ng kotse para gamitin ito pagpasok sa ahensya. Subalit walang mag-aakala na sa kotse na iyon matatapos pala ang buhay ng tuwid na opisyal na si Wesley. July 30, 2020, si Wesley ay nakasakay sa likod ng isang Mitsubishi na kotse pauwi sa kanyang bahay. Ang tanging kasama lamang ni Wesley ay ang driver niyang si Jojo Gunao. At bandang 3:30 ng hapon nang nakunan nga sa CCTV ang kotseng sinasakyan ni Wesley sa kanto ng Calbayog at Malinaw Street sa Mandaluyong City. Nagminor ang puting kotse at isang lalaking sakay ng motor ang agad na dumikit sa pickup truck. At gamit nga ang kanang kamay ilang beses binaril ng isang lalaki si Wesley. Pagkatapos, inilipat ng lalaki ang baril sa kaliwa niyang kamay at ginamit naman ang kanyang kanang kamay para iabante ang motor. Dito naman binaril ng lalaki ang driver ni Wesley na si Jojo. Nagawa pa ngang makabante ng puting pick-up na sinasakyan ni Wesley hanggang sa sumalpok ito sa likuran ng kotse na nasa kanilang harapan. Ang mga nakasaksi naman sa nangyaring krimen ay agad na tumawag ng mga pulis. At makalipas nga ang ilang minuto, dumating ang mga pulis kasama ang isang ambulansya. At pagdating nga ng ambulansya sa lugar, idineklara nila ang PCSO Board Secretary na si Wesley na wala ng buhay. Ang driver naman niyang si Jojo ay itinakbo sa pinakamalapit na ospital kung saan siya ginamot at nakaligtas. Naging tahimik nga sa media ang pamilya ni Wesley pero nanawagan sila ng hustisya para sa opisyal. Hindi nga nila matanggap ang sinapit ni Wesley dahil ayon sa kanila, wala namang itong nakaaway, personal man o sa trabaho. Agad naman kumalat ang balita tungkol sa pananambang at pagpatay kay Wesley. At ang noong PCSO General na si Royina Garma ay agad na naglabas ng statement. Kinonde na nga ni Garma ang pag-atake sa kapwa niya opisyal at nagbigay ng kanyang pakikiramay sa pamilya ni Wesley. Ayon nga kay Garma,
Ang security office ng kanilang ahensya ay nakikipag-ugnay na sa mga pulis hinggil nga sa nangyaring krimen at nangako nga si Garma na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Wesley. Inakala nga noon ng publiko na agad na maaaresto at malulutas ang kaso sa pagpatay kay Wesley. Lalo na ito ay dating pulis at opisyal ng gobyerno. Subalit kabaliktaran nga ang nangyari dahil umabot nga ng 4 na taon bago nagkaroon ng update ang kaso. Sa investigasyon nga ng mga pulis, napasa kamay nila ang CCTV na nakunan ang buong nangyaring krimen. Ang gunman na pumatay kay Wesley ay nakasakay sa asul na motor na walang nakakabit na plaka. Ang lalaki nga ay nakasuot ng pulang helmet, face mask, black na jacket, maroon na short at nakatsinelas lamang. Ayon sa mga pulis, base sa galaw ng gunman, hindi ito basta-basta at pinaniniwalang ito ay professional hitman. Kapansin-pansin din na alam ng gunman ang pwesto kung saan nakaupo si Wesley at natapos niya lamang ang kanyang trabaho sa loob lamang ng ilang segundo. Binigyan din ng mga pulis ang paggamit ng sospek ng parehong kanan at kaliwa niyang kamay para barilin ang mga biktima. Ayon pa sa mga investigador, kasabwat sa krimen ang isa pang motor sa unahan ng gunman at ang kotseng nabangga ng pickup kung saan nakasakay si Wesley. Ayon sa kanila, ang brown na kotse ang umipit sa kotse ni Wesley para magminor ang sinasakyan ng mga biktima. Kataka-taka din na bigla na lamang umalis ang brown na kotse matapos ang nangyaring krimen at hindi ito nag-report sa mga pulis tungkol sa nangyaring banggaan. Sinabi naman ng PNP na base sa mga nakalap nilang impormasyon, isa pa sa pwedeng motibo kaya pinatay si Wesley ay isa umano siyang high-value target at siya ay nasa drug watchlist umano ng nakaraang administrasyon sa war on drugs. Subalit hindi naman isinapubliko ng PNP ang lista na magpapatunay na nandoon nga ang biktima na si Wesley. Marami nga ang di makapaniwala sa balitang kumakalat tungkol sa biktima, lalo na ang kanyang mga kaklase sa PMA. Sinabi nilang si Wesley ay mabuting tao at tuwid na opisyal noon pa man. Maging ang pamilya nga ni Wesley ay pinabulaanan ang balita na sangkot ang dating pulis sa ipinagbabawal na gamot. Iginiit pa nila na si Wesley ay key witness sa investigasyon na ginagawa tungkol sa mga anomalya sa loob ng PCSO ng panahon na ito. At ang isa pang motibong tinitingnan ng mga pulis kung bakit tinarget si Wesley ay dahil sa trabaho nga niya bilang PCSO Board Secretary. Ayon sa mga reports, maaring may kontrata o operasyon ng sugal na hindi binigyan ni Wesley ng permit. Sa ibang balita naman, sinasabing isang big-time gambling operator ang posibleng nasa likod ng pagpatay kay Wesley. At August 2020 naman nang bumuo ang Eastern Police District ng Special Investigation Task Group para agad na lutasin ang krimen. At October 2020 naman nang naglabas ang mga batchmate ni Wesley ng 1 million pesos na pabuya para sa pagkakaaresto ng mga sospek na pumaslang sa biktima. Subalit kahit na may pabuya, ang kaso nga ay naging isang cold case at walang naging lead sa mga sospek. At makalipas lamang ang 4 na taon, isang nakakahindik na revelasyon ang lumutang sa totoong nangyari kay Wesley. Taong 2024 nang muling binuksan ang kaso sa pagpatay sa board secretary ng PCSO na si Wesley sa hearing ng House of Representatives. At September 27, 2024 nang dumalo sa hearing si Lieutenant Colonel Santi Mendoza ng PNP Drug Enforcement Group. Lumantad umano siya sapagkat gusto niyang manaig ang katotohanan. Sinabi pa ni Santi na napag-utusan umano siya para ipapatay ang isang taong walang kasalanan na si Wesley. Ayon kay Santi, inutusan siya ng dating NAPOLCOM Commissioner na si Idalberto Leonardo na patayin ang biktima at ang utos daw umano ay galing kay PCSO General Manager Royina Garma. Si Garma ay 57 years old na ipinanganak sa Cagayang, Bali. At taong 1997 na nagtapos si Garma sa Philippine National Police Academy. Matagal na nagsilbing pulis si Garma sa Davao City sa ilalim nga ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging officer din si Garma sa Criminal Investigation and Detention Group o CIDG sa Manila at Davao City mula 2004 hanggang 2007. At taong 2009 naman nang tumira na si Garma sa Davao City
at nanilbihan sa Seaport at Airport ng Davao. Taong 2017 naman nang na-appoint si Garma bilang head ng CIDJ Region 7. At dito na nga nagsimulang maging bahagi si Garma ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At makalipas nga ang isang taon, naging Chief of Police ng Cebu City si Garma. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng dating mayor ng Cebu dahil umano sa mga alegasyon na tumatanggap si Garma ng suhol na 1 million pesos kada linggo nang siya ay CIDG head pa. At noong October 2018 nang pinangunahan nga ni Garma ang isang operasyon sa Cebu City bilang bahagi ng mas malawak na giyera kontra war on drugs ni Pangulong Duterte. Isang lalaking hinihinalang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang binaril umano habang natutulog. Ayon nga sa ina ng lalaking biktima, dumala umano sa burol si Garma at sumigaw ng, "Bakit isa lamang ang patay?" Kalaunan, pinuri nga si Garma ng dating PNP Region 7 Chief na si Debol Sinas dahil napuksa nila sa ilalim ng pamumuno ni Garma ang isang malaking sindikato ng ipinagbabawal na gamot at nakumpiska ang 600 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot. At siya nga ay nag-retire ng taong 2019. 15 araw matapos magretiro ni Garma, inappoint ni dating Presidente Duterte si Garma bilang General Manager ng PCSO. Inappoint pa nga ni Garma ang kanyang anak at mga pinsan sa PCSO nang siya ay nanungkulan sa ahensya ng taong 2019 hanggang 2022. Ayon nga kay Lieutenant Colonel Santi, October 2019 nang una siyang kinontak ni Edelberto tungkol sa pagpapapatay kay Wesley. Ayon pa kay Santi, ipinapapatay sa kanya ni na Edelberto at Garma si Wesley dahil sangkot umano ito sa ipinagbabawal na gamot. At nang sabihin umano ni Santi na magsasagawa muna siya ng profiling kay Wesley dahil siya ay nag-aalangan sa ipinapagawang trabaho, sinabi umano ni Edelberto na hindi na iyon kailangan. Sinabi pa ni Santi na ang pagsunod daw niya sa utos ni Edelberto ay ang magdidikta sa direksyon ng kanyang karera bilang pulis. Napapayag naman si Santi sa alok na trabaho ni Edelberto nang sabihin nito na ang mastermind sa gagawing krimen ay si Garma. Binigyan si Santi ni na Edelberto at Garma ng 300,000 pesos para isagawa nga ang pagpatay kay Wesley. Kinontak naman ni Santi ang kanyang asset na si Nelson Mariano at ito naman ang kumontak sa gunman na kinilala lamang sa alias na Tox. Ayon pa kay Santi, ang pagpatay kay Wesley ay na-delay dahil sa mga restriction nga ng community quarantine. Sinabi din ni Santi na mismong si Garma pa ang nag-asikaso para mabigyan ng PCSO ng kotse si Wesley nang sa gayon ay mas madali daw mapatay ang biktima. Mahirap daw kasing targetin si Wesley dahil palagi itong nagko-commute. Ayon pa kay Santi, mismong si Garma nga ang nagbigay ng detalye ng kulay at plaka ng kotseng ginagamit ng biktima para walang maging aberya kapag tinambangan nga ang dating officer. Sa huli, sinabi pa nga ni Santi na binigyan siya at si Tox ng incentive o dagdag bayad ni Garma matapos ang matagumpay na pagpatay kay Wesley. At ayon nga sa hearing ng Kongreso, may natanggap silang impormasyon na si Wesley bilang board member ng PCSO ang humaharang sa pagbibigay ni Garma ng mga STL franchise sa kanyang mga kaibigan. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit pinapatay ni Garma si Wesley. Ipinatawag nga sa Senado sina Garma at Edelberto para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanila. At sa huli, itinanggi naman ni Garma at Edelberto na sila ang nagpapatay kay Wesley. At October 2024 nang nag-resign si Edelberto sa National Police Commission. Sa hearing din na ito, may isiniwalat si Garma tungkol sa reward system hinggil umano sa war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Mangiyak-ngiyak nga si Garma habang binabasa ang kanyang salaysay laban sa dating niyang boss na si dating Presidente Duterte. Ayon kay Garma, May 2016 nang nakatanggap siya ng tawag mula sa dating presidente na nagsasabing maghanap umano si Garma na magpapatubad ng Davao Model na war on drugs sa national level. Sinabi ni Garma na ang Davao Model ay ipinatupad ni dating Presidente Duterte sa kasagsagan niya ng termino bilang Pangulo ng Pilipinas na mas kilala bilang Oplan Tukhang. Ang Davao Model umano ay isang cash reward system na ibinibigay sa mga pulis sa kada suspect na kanilang mapapatay
na gumagamit o nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Mula nga 20,000 pesos hanggang 1 million pesos ang ibinibigay na reward sa mga pulis. Ayon pa kay Garma, naglakas loob siyang sabihin ang katotohanan dahil natatakot na siya para sa kanyang buhay at buhay ng kanyang pamilya. Iginit pa ni Garma na ang katotohanan na kanyang sinasabi ay kontribusyon niya para maging maayos ang ating bansa. Ang pahayag nga ni Garma ay pinatotohanan naman ng sinasabing kasabot niya sa pagpatay kay Wesley na si Idilberto. Iba't ibang mga pangalan din ng opisyal ang binanggit ni Garma na may kinalaman sa reward system. Subalit lahat sila kabilang na si dating Presidente Duterte ay pinabulaanan ang testimonya ni Garma. At dahil nga sa ibinunyag ni Garma, lumakas ang hinala na kaya lumobo ang mga biktima ng extrajudicial killings ay dahil sa reward system na ito. At November 2024 naman nang lumabas ang balita na si Garma ay nagpunta sa Amerika at nag-file ng asylum matapos siyang pakawalan ng House Quadcom Committee. Subalit si Garma at ang kanyang anak ay inaresto at ikinulong sa California matapos silang ma-flag ng Amerika dahil kanselado na ang kanilang mga visa. Wala namang lumabas na dahilan kung bakit nga ba nakansela ang visa ng dating pulis. At February 3, 2025, ang PNP at NBI ay formal nang nagsampa ng kasong murder at frustrated murder kina Garma, Idilberto at 3 pang mga pulis na may kinalaman sa pagpatay sa biktimang si Wesley. Kasama nga sa mga nakasuhan ay si Nelson Mariano, Santi Mendoza at Jeremy Kausapin o si alias Tox ang gunman sa krimen. Subalit dahil wala sa Pilipinas si Garma, siya ay hindi inaresto ng mga pulis. Maging ang ibang mga sospek ay nanatili ngang malaya. Pero dahil sa na-deny ang asylum ni Garma sa Amerika, pinadeport siya ng Amerika pabalik ng Pilipinas. At September 6, 2025 naman, nang namataan na dumating si Garma sa Pilipinas matapos niyang makulong, pero agad din umalis ng Pilipinas ang dating pulis para pumunta sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon sa mga balita, nagpunta sa Malaysia si Garma upang makipag-meeting sa ilang opisyal ng International Criminal Court o ICC dahil pumayag si Garma na magbigay ng testimonya laban kay dating Pangulong Duterte tungkol sa kaso nitong Crime Against Humanity sa ICC. Sinabi pa ng DOJ na magsisilbing witness si Garma sa dating Pangulo sa trial nito sa ICC. At September 29, 2025 naman, nang inilabas ng korte ang warrant of arrest para kay Garma at ang 4 pang mga sospek. At September 30, 2025 nang lumabas naman ang balita na 2 sa mga sospek sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary na si Wesley ay sumuko na sa mga otoridad. Ang mga sumuko nga ay ang mga dating pulis na sina Nelson Mariano at Santi Mendoza. Ayon sa NBI, mahalaga ang testimonya ng 2 dahil sila ang nagsilbing middleman na may kinalaman sa direktang utak ng krimen at gunman. Nanawagan naman sina Nelson at Santi na sumuko na ang mga mastermind na sina Garma at Idilberto nang sa gayon ay matapos na umano ang kaso. Nananatili nga sa NBI facility sina Nelson at Santi habang nag-aantay ng commitment order mula sa korte. At October 16, 2025 nang lumabas ang bagong update sa kasong pagpatay kay Wesley. Ipinag-uutos ng Mandaluyong RTC sa DFA na kanselihin ang mga pasaporte ng mga dating pulis na si Garma at Idilberto. Ito nga ay may kaugnayan sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley. Naglabas din ang korte ng whole departure order laban kay Garma, Idilberto at 3 pang ibang responsableng sa pagpatay kay Wesley. Itinakda nga ang pre-trial conference ng kaso sa darating na November 12, 2025. Hiniling din ng ating gobyerno ang pagpapalabas ng red notice laban kay Garma mula sa International Criminal Police Organization o Interpol para mapabilis ang pagpapauwi sa dating pulis na ngayon ay sospek sa isang malagim na krimen. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines.
Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!